Isang mapayapang araw sa iyo, kaibigan. Welcome sa Living Faith, kung saan ito yung ating devotional na ginagawa. At sa araw na ito, bago tayo pasimula, tayo ay bumasa ng isang verse sa Bible sa 2 Timothy 3:16 hanggang 17. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Basahin po natin sa Tagalog. Verse 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsasanay sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabuting gawain. So, sa umaga po ito, atin pong pag-aralan ang bakit mahalaga ang Biblia o ang Bible. Naisip mo ba gumuhit ng isang linya at napansin mo na hindi pala ito matuwid? Ang linya na iginuhit mo gamit ang iyong kamay ay maaaring maganda para sa iyo, pero kapag ginamitan mo ito ng ruler, malalaman mong hindi pala ito tuwid. Ang ruler ay tumutulong sa atin na makita kung ano ang matuwid at hindi. Ang Biblia ay parang ruler para sa atin. Ang isang bagay ay maaaring mukhang tama sa atin, pero kapag nalaman natin ang sinasabi ng Biblia, makikita natin na hindi pala ito tama. Ang Biblia ay ang salita ng Diyos. Maaasahan natin na totoo ito. Noong isinulat ito, totoo rin ito ngayon at magiging totoo ito magpakailanman. Ang Biblia ang pamantayan para sa pananampalataya at gawa ng mga Kristiyano para sa Kristiyano. Kapag hindi tayo sigurado kung ang isang paniniwala o gawa ay totoo, dapat nating tingnan ang sinasabi ng Diyos sa kasulatan. Hindi kailanman nagkakasalungat ang Diyos at ang kanyang mga salita. Ayon sa Hebrew 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak, sa magkabilay may talim. Ito ay tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ang mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip, binabalak ng puso. Kailangang maunawaan ng mga Kristiyano ang Biblia. Pag-aralan nito at kabisaduhin o isaulo. Tinawag ng awit 119 ang Biblia na ilaw para sa ating mga paa at liwanag para sa ating mga landas. Pinapakita nito sa atin kung sino ang dapat at kung ano ang dapat gawin. Tayo ay bubuuin nito, itatama at sinasanay tayo nito sa daan na dapat nating lakaran. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Nagagawa nito ang kalooban ng Diyos. Nasa Biblia ang kasaysayan ng mga bayan ng Diyos
at ang kasaysayan ng hari at maging ang ating tagapagligtas na si Hesus Kristo. Ang kasaysayan na ito ay para sa lahat ng mananampalataya at para din sa atin ngayon. Pinapakita sa atin ng Biblia kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang ginagawa at gagawin pa. At ipinapakita rin ito kung sino tayo at kung paano tayo dapat mamuhay dahil si Kristo ay nagwagi na at nagtagumpay laban sa kasalanan, kamatayan at sa dyablo. Alam natin na ang tagumpay na ito ay para po sa atin. So ito po yung bakit mahalaga ang Biblia. Kaya natin ito pinag-aaralan. So sa araw na ito po, tayo po ay dumako po sa isang panalangin. Tayo manalangin po. Panginoon, sa araw na ito, ako po ay nagpapasalamat sa iyong mga salita. Tunay na dalisay at totoo. Turuan mo ako na hanapin ka ng buong puso at tulungan ako na huwag lumihi sa iyong mga utos. Itago ako sa iyong mga salita. O itago ko ang iyong mga salita sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo. Dalangin ko na patuloy mong ituro sa akin ang iyong mga salita. Ako ay magmuni-muni sa iyong mga tuntunin at unahin ang iyong kalooban. Ang iyong mga salita, hindi ko ito pababayaan at lagi kong alalahanin. Salamat po sa araw na ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa araw na ito, ating pong tingnan po yung ating pong mga pwede natin pag-aralan, yung Bible reading. Ang ating pong Bible reading mula po sa Psalms 1 and 119 verse 105 hanggang 112. Sagutin ang mga tanong na ito. Number 1 po, ano ang mga parirala ang ginamit ng salmista upang ilarawan ang salita ng Diyos? Ano ang mga parirala ang ginamit ng salmista upang ilarawan ang salita ng Diyos? Pangalawa, sa anong paraan sa tingin mo ang salita ng Diyos ay parang liwanag na nag-iilaw sa iyong landas? Sa anong paraan sa tingin mo ang salita ng Diyos ay parang liwanag na iilaw sa iyong landas? Pangatlo, anong mga talata o bahagi ng Biblia ang nabasa at narinig mo na nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob at nagdudulot ng kagalakan? Pangapat, isulat ang isang talata na nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob at ilagay ito sa isang lugar na kung saan ay makikita mo ito araw-araw. So, hanggang dito lang po ang ating pag-aaral at devotion sa araw na ito. Ako si Pastor Jeff at pagpalain ka ng Diyos sa araw na ito. God bless you.